Samantala, pulis at sibilyan sugatan matapos mag-amok ang isang lalaki dyan sa lungsod ng Zamboanga. Sinasabing tila balisa at may kinakatakutan ng suspect bago ang insidente. Eli Dumabok sa balita. Noong una'y payapa ang negosasyon sa pagitan ng mga pulis, barangay opisyal at ng lalaking may bitbit ng dalawang kutsilyo na nakilalang si Gilmar Bello, 34 anyos, may isang anak pero hiwalay sa asawa. Si Bello ay mag-isa na nasa pangalawang palapag ng bahay ng kanyang tiyahin na si Ginang Estelita Bailon dito sa Sitio La Union, Luyahan, Barangay Pasunangka, Zamboanga City nang dumating ang mga pulis. Yung pamangkin ko, nandun pala sa taas, makain. Sabi niya, bumaba yung sa pamangkin ko. Sabi niya, Auntie, tingnan mo ba yung sige maluto niya? Parang ano lang, parang balisa. Parang takot daw. Si Gilmar ay nagtatrabaho bilang isang laborer sa isang minahan sa may barangay Sibulaw, Zamboanga City. Pero umuwi daw ito kahapon nang parang may kinatatakutan. Ano naman, sumagot naman siya? Oo, sumasagot siya. Sabi niya, ayoko lumabas kasi nandiyan ang mga tao gusto pumatay sa akin. Yung pamilya niya man, asawa niya, anak niya. Wala kasi yan siya. Asawa, yung bit-bit lang. Kaya tumawag na sila ng pulis para mapakalma si Gilmar dahil pinalabas na silang lahat sa bahay para hindi daw madamay sa mga taong naghahabol daw sa kanya. Sa kalagitnaan ng usapan, biglang nagtakbuhan palabas ng bahay ang mga pulis at sibilyan at humupa lang ang tensyon nang marinig na ang tatlong putok ng baril. Makikita sa maiksing video na kuha ni Boris Iturralde ang pagkakatumba ni Police Lieutenant Romeo Ocampo na hinahabol pala ng saksak ni Gilmar pero tumama lang sa suot na vest nito. Nasaksak din ni Gilmar ang kanyang pinsan na si Ariel de la Rosa na kasamang lumapit sa kanya para sana makiusap na isuko na nito ang dalawang hawak na kutsilyo. Dito na binaril ng mga rumisponding pulis ang nag-amok na si Gilmar na tinamaan sa tiyan. Si Gilmar at ang pinsan nitong si Ariel ay sabay na nadala kaagad sa pagamutan. So, na-neutralize sa kanya. So, that's the time pumasok na naman yung police at saka kinuha yung whatever na weapon na nasa kanya at dinala po sa ospital. Nangako naman ang tiyahin ni Gilmar na alagaan nito ang nag-iisa niyang anak na nasa 8 taong gulang pa lamang habang kakaharapin nito ang kasong isasampa laban sa nag-amok na pamangkin. Eli Dumabok para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.